Ito ang pinakamagandang balita para sa mga estudyante at mga magulang na mayroong pinagpaaral na mga anak. BBM pumirma na ng batas na ipagbawal na ang no permit, no exam sa private school man o sa public school. Ito ang report galing sa UNTV. Ating panoorin. Una sa ating mga balita, pinirmahan na rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act 11984 o ang batas na nagbabawal sa no permit, no exam policy sa mga eskwelahan. Sa ilalim nito, ang lahat ng public at private educational institutions ay inuutusan ni accommodate at payagan ng mga estudyante na makapag-take ng periodical at final exams kahit na hindi pa nakapagbabayad ng tuition at iba pang bayarin. Ito ang maganda kasi ako'y nag-part-time sa isa rin akong teacher na nag-part-time ako sa college at nasa private school ako. Kaya ang sa amin, order ng aming administrator na huwag pukunin ng exam ang mga estudyanteng hindi nakapagbayad ng tuition fee. Pero ako, pinapakuha ko pero sinasabi ko na hindi ko i-record ang exam kapag hindi nagbayad by the next week. Okay, pero pinapakuha ko ng exam kasi hindi naman yan makapag-graduate kung hindi niya mabayaran din lahat ang kanyang mga utang sa school. Okay, kaya ngayon ay na talaga, bawal na talaga na hindi makakuha ng exam ang estudyante. No permit, no exam, bawal na ito. Kaya medyo dito ang mga private school kasi ang isisweldo kasi ng mga private school sa kanilang mga guro ay ang binabayad ng mga estudyante na pera. Ngayon kung sa na magbayad ang mga estudyante sa finals at prelim midterm ay hindi sila nagbabayad, of course mag-abuno niyan ang private school kasi hindi naman ang private school subsidized by government. Maganda ito na batas sa public or government school. Pero sa mga private school ay malulugi talaga. Kasi pwedeng 5 months na hindi magbabayad ang estudyante ng kanyang permit. Kaya kailangan talaga dito ng pundo ng mga private school para sa pangsweldo sa kanilang mga teachers. Atin ipagpatuloy ang report. Hindi na rin kinakailangan na kumuha pa ng permit. Bukod dito, inaatasan din ng lahat ng municipal, city at provincial social welfare and development offices o regional offices ng DSWD na mag-issue ng kinakailangang certificate para sa mga disadvantaged students sakaling mayroong kalamidad, emergencies at iba pang kadahilanan basta't nakasaad sa implementing rules and regulations na babalangkasin ng DSWD. Hindi naman inaalis ng batas ang karapatan ng mga eskwelahan na mag-require ng pagsusumite ng promissory note at i-hold ang credentials ng mga estudyante kung hindi pa rin sila nakapagbabayad ng tuition at iba pang bayarin. Okay, yan ang sinabi ko na hindi pwedeng hindi rin magbayad. Kaya pagdating ng finals, after sa final exam, hindi na makakuha ng credential or kung graduating ay hindi na makagraduate kung hindi muna magbayad ng exam. Kasi sa private school, ang pera talaga na pangsweldo sa mga teachers ay galing yan sa binabayad ng mga estudyante sa tuition. Hindi kagaya sa public na subsidized ng gobyerno. Kaya ako'y nagtuturo din sa private school at alam ko rin ang dilema or problema nitong private school ang kanilang finance. Kasi yan sa mga estudyante. Kung walang nagbabayad, walang pangsweldo. Walang pangbayad sa electric bill, water bill, sa mga janitor sa eskwelahan. Marami kasing binabayaran. Kaya very disadvantage ito na batas na pinirmahan ni BBM sa mga private school, pero sa mga estudyante at mga magulang
ay pabor na pabor talaga ito. Kaya okay, approve ang batas na ito na pinirmahan ni BBM, ang Republic Act 11894 na nagbabawal na itong no permit, no exam policy sa private school man o sa public. Okay, so ito pa. Meron pang magandang report dito about sa passport. Mga lalabag sa batas na ito ay maaaring patawan ng administrative sanctions alinsunod sa pulisiya ng Department of Education at TESDA. Okay, dito naman ay meron na namang good news about sa pagkuha ng mga bagong passport. Pakinggan natin dito sa report na ito ng UNTV. Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 11983 o ang New Philippine Passport Act na naglalayong pabilisin ang pagpoproseso ng passport application sa bansa. Sa ilalim ng New Passport Act, magiging mas madali ang pag-a-apply para sa mga regular passport, lalo na para sa ilang individual, kasama na ang mga senior citizen, persons with disabilities o PWDs at overseas Filipino workers o OFWs. Nasa mandato din ng Department of Foreign Affairs o DFA ang pagbuo at pagmantena ng online application portal at electronic one-stop shop na available sa official website nito. Okay, napakaganda. Salamat UNTV ng balitang ito. Kasi ang passport noon ay nagbabayad pa nga tayo sa mga fixers para mabilis ang proseso ng passport. Ngayon ay talagang mabilis na yan dahil Republic Act ang ginawa, ang pinirmahan ni Bongbong Marcos para lamang sa pagkuha ng passport. Kaya dito sa report na ito, dalawa kaagad ang good news para sa lahat ng ating mga magulang na mayroong pinagpaaral ng mga anak. Hanggang sa muli mga ka-good news, ako'y magpaalam na God bless us all, Philippines.